Oh, Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, yung ginagawa mo, demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag ng batas. Number 1. Number 2, kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo kapagkat yan ay culpable violation of the Constitution. O yun, ang hamon ko sa kanya. Matapos ang pagkalas ni Senadora Amy Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial slate ay nagkaroon ng samot-saring reaksyon mula sa publiko. Pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi siya kumbinsido sa ginawang hakbang ng senadora. Yung problema sa kanya, namangka siya sa dalawang ilog. Madalit sabi, nasira ang kredibilidad niya. Ani Panelo, mahirap para kay Senadora Amy na makabawi dahil marami na raw siyang ginawang hakbang na nagpapakitang hindi na siya pwedeng mapagkatiwalaan pa ng taong bayan. Kaya kahit anong gawin niya ngayon, kahit na umatras siya dyan, umalis siya dyan, hindi na siya pinagkakatiwalaan ng maraming mga kababayan natin. Kaya bagsak na bagsak ang kanyang pangalan, ang kanyang kredibilidad. Kaya kahit anong gawin niya pa, palagay ko tuloy-tuloy na ang bagsak niyan. Matatandaan si Senadora Amy ang nagudyok kay Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang running mate ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng unit team noong 2022. Pero nagsimulang magkaroon ng samut-saring issue na ibinato ng kampo ni Marcos Jr. laban sa pangalawang Pangulo na nagdulot ng pagkawasak ng kanilang pagsasama sa public office. Marami na ring nagdududa sa paninindigan ni Senadora Amy, kaya naman ito ang naging mensahe ni Panelo sa kanya. Kaya kumbaga, sabi nga ng nasira akong nanay, pag meron kang ginawang masama, mali, at babalikan ka ng mga tinatawag na karma, sasabihin sa'yo, merese, you deserve it. Sa preliminary findings ni Senator Amy Marcos, sinagawa niyang pagdinig kaugnay sa nangyaring pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, lumalabas na labag ang karapatan ng dating Pangulo. Lumilitaw rin na hindi obligadong arestuhin ng Pilipinas si Duterte, ngunit tila ang gobyerno pa mismo ang nagpilit na maipadala siya sa International Criminal Court. Yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Sinabi rin ni Senator Amy Marcos na may mga nagalit sa mga nabunyag sa pagdinig. Hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maaalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Samantala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo may matapang na hamon kay Senator Amy Marcos. Kung naniniwala raw ito na may pagkakamali ang gobyerno laban kay dating Pangulong Duterte, dapat daw ay maghain siya ng impeachment case laban sa sarili niyang kapatid. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Culpable violation of the Constitution. Hindi raw bilib si Panelo sa sinagawang pagdinig ni Senator Amy, maging sa inanunsyo niyang pagtalikod sa alyansa na binuo ni Marcos Jr. Gayet ni Panelo, ginawa lang daw ito ni Senator Amy upang makakuha ng suporta para sa kanyang kandidatura. Ngunit nanindigan ng senadora at sinabing hindi politika ang dahilan ng kanyang mga aksyon. Para sa kanya, mas mahalaga daw ang soberanya ng Pilipinas kaysa kampanya. Hindi naman na
eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to eh. Talagang ipaglalaban ko yan eh. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Diyos at sa Pilipinas kumahal. Troy Gomez. Kung talagang kayo ay pro-Pilipino, kung talagang kayo ay naninindigan at mahal nyo ang bawat Pilipino sa bansang ito, eh di sana pinigilan nyo makaalis dito si Pangulong Duterte. Eh ang ginagawa nyo kung kailan may apoy na, kung kailan may apoy na, tsaka kayo kukuha ng timba at tsaka kayo kukuha ng tubig. Eh hindi na po uubra yun, no? Dapat, nung nag-uumpisa pa lang, noong binabanatan pa lang, binabasag ang mga Duterte, eh di sana noon sumausaw ka na. Hindi katulad ngayon na yung mga tao nagpapakita ng suporta sa mga Duterte at dahil medyo nawawalan na ng amor ang mga tao, ang mga Pilipino, hindi man lahat, majority ng mga Pilipino dyan sa alyansa ng kapatid mo, eh tsaka ka naman kakalas. Bakit? Kasi, alam mo, na yung alyansa ng kapatid mo, wala nang patutunguhan yan. Baka hindi lang dalawa, hindi lang tatlo ang kumalas dyan. Iba po yung magkakaisa kayo para hindi mag-away-away, pero yung iba yung kakainin mo, yung pinaglalaban mo at hindi mo na itutuloy dahil sa yung political ambition. Ito ay, kung ikaw man ay dilaw, pinapatunayan mo na yung talagang yung inyong partido, kung sakali lang wala ako sinasabing sila'y aalyansa na ron. Pero partner, kung totoo yan, pinapatunayan nyo na wala na kayong kakayanan dito sa politika. Dahil kinain nyo na, sukan ninyo eh. Galit na galit kayo dyan sa partidong yan. Diba? Naalala ko yung sinabi dati na sinusuportahan natin. Na sabi niya, huwag kayong maniwala na may totoong away ang pula at dilaw. Lahat yan pare-pareha silang nakikinabang. Yung lumalabas ngayon, totoo. Totoo. At kung yung pula naman, partner, tatanggapin naman to, kukuhanin tong dilaw. Nako. Wala talaga. Eh, vice versa. Wala, para silang kain suka. Kumita na yan eh. Oo, yung Nangyari style na. lang ganyan. Sa talagang, anong aasahan mo sa mga senator na ipaglalaban yung inyong advokasya? Kung yung sinusuka nyo dati, ay tatanggapin nyo. Yan. Diba? So wala na kayong Credibility. paninindigan at credibility patungkol dito. So, kalma-kalma lang kayo dyan Pero ako, hindi yun ang importante, partner. Ang sa akin, gusto kong i-address itong sitwasyon na mag-aalisan. At bago pa nga nangyari ito, na-vlog ko na ito. O doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, na-vlog ko na ito. May 2 aalis. Kung nagkatotoo, di totoo. Di ba? Na-vlog ko na to mga 3 days ago. Eh kung hindi nagkatotoo, di ba ka nagbago isip? Pero parang no? Eh nagbago isip. Parang ang magkakatotoo. Totoo diba? yan. At mayroon pang mga kasunod. Ngayon, kayo dyan sa Team Bangag, kung sa tingin ninyo ay illegal ang pagkaka-aresto kay Tatay Digong, bakit nandiyan pa kayo? Yes. Asa ng inyong kredibilidad? Asa ng inyong B? At hindi kayo kumalas dyan at manindigan kayo na mali ang nangyayari na ngayon. Yes. Diba? Pero karapatan nyo yan. Kung gusto nyo magpaka-plastic dyan dahil may napapala kayo pag nandyan kayo sa kampo ni Marcos, siyempre nga naman, makinarya yan diba? Pero hindi naman lahat. May iba dyan, pabor sa pagkaka-aresto kay Tatay Digong. Mas nauunawaan ko pa yan. Pero yung mga hindi pabor sa pagkaka-aresto kay Tatay Digong at sinasabi illegal yung pagkaka-aresto kay Tatay Digong, lumayas ka na dyan. Diba? Wala kang paninindigan kung nandiyan ka pa sa team na yan. No? Yes. Pero palagay ko, meron pa. May mga alis pa dyan, partner. Abangan natin. Basta ang focus natin kung paano maibabalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Ito lang kasi yan, ganito lang kasimple. Mas magkakaroon pa ng empathy or simpatya sa iyo ang mga Pilipino kung pinigilan mo na makaalis or kidnapin nila si Pangulong Duterte. Ngayon, na si Pangulong Duterte ay nandun na, nakita nyo na yung taong bayan ay lumalabas at kinukundina itong ginawa ng kapatid mo, na administrasyon ng kapatid mo na si Bongbong Marcos, na kidnapin si Pangulong Duterte at ipagkanulo doon sa mga banyaga, tsaka ka naman nagkagaganyan. Noong
inaaresto si PRRD, hindi kayo naglilitawan. Di sana, kung talagang kayo ay pro-Pilipino, kung talagang kayo ay naninindigan at mahal nyo ang bawat Pilipino sa bansang ito, di sana pinigilan nyo makaalis dito si Pangulong Duterte. Ang ginagawa nyo, kung kailan may apoy na, kung kailan may apoy na, tsaka kayo kukuha ng timba at tsaka kayo kukuha ng tubig. Hindi na po uubra yun, no? Dapat, nung nag-uumpisa pa lang, noong binabanatan pa lang, binabasag ang mga Duterte, di sana noon sumausaw ka na. Hindi katulad ngayon na yung mga tao nagpapakita ng suporta sa mga Duterte at dahil medyo nawawalan na ng amor ang mga tao, ang mga Pilipino, hindi man lahat, majority ng mga Pilipino dyan sa alyansa ng kapatid mo, tsaka ka naman kakalas. Bakit? Kasi, alam mo, na yung alyansa ng kapatid mo, wala nang patutunguhan yan. Baka hindi lang dalawa, hindi lang tatlo ang kumalas dyan. Kasi sa nangyayari, nakikita natin, kanina nga yung si Dr. Froilan Calilong, marami siyang sinabi regarding dito, na ang walang iba na kahihinatnan itong alyansa ni Marcos, kundi palubog. Palubog dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kung ikaw ay maka-Pilipino, hindi ka papayag na isang Pilipino ay pagkanulo mo. Nagsasabwat-sabwatan na sila. Kaya ito nangyari sa ating dating Pangulong Duterte. So ngayon, wala na makakapagpauwi dyan. Yung gobyerno, wala naman silang pakialam. Wala naman silang pakialam dyan. Wala nga silang pakialam dito sa dating presidente, sa inyo pa kaya ng mga ordinaryong Pilipino, di ba? Pinagkanulo niya nga yung dating presidente na nagpalibing sa tatay niya, nagbalik ng dignidad nila para makabalik diyan sa politika, pinagkanulo nila. Mga Pilipino pa kaya? Ito ang sinasabing walang utang na loob at wala talaga silang balak na paunlarin ng Pilipinas kasi 3 taon na 3 taon na. Kung mayroon silang gagawin, di sana nasimula na. Pero wala tayong nakikita. Dahil ang gusto nila, kung papaano lang sila magpapabanjing-banjing, kung papaano sila mananatili sa kapangyarihan, samantalang yung mga Pilipino at yung ating mga nasa laylayan na mga kababayan ay pinababayaan lang maghirap at abusuhin ng mga adik, mga kriminal and all that. So, nakakalungkot lang. Kasi yung mga politiko natin dito, gumagalaw sila pag nangyari na. Parang walang prevention Kung nag-prevent lang sana kayo na hindi madala sa dahig si Pangulong Duterte, baka maniwala pa kami sa inyo. Pero ganyan, huwag nyo na kaming lokohin na pamumulitika ninyo dahil wala nang sumusuporta sa alyansa. Yung mga rally-rally ninyo, wala na kayong nakukuhan tao, tapos kakalas kayo. Wala na. Walang kwenta yung mga pagkalas-kalas ninyo yan, pagbaklas dyan sa alyansa ng kapatid mo, kung wala naman kayong nagawa para mailigtas ang buhay ng aming dating magaling na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, partner. Partner, dugtungan ko yung sinabi Sige. mo, kasi very important tayo po ngayon ay nasa gitna ng laban na makikonsider ko na ito talaga ay merong pang-aapi at pang-aabusong nangyayari dito sa ating bayan. At maraming tatanaw-tanaw, partner. No? Wag naman sana kayong tanaw kayo ng tanaw kung kailan ng panalo, saka kayo lilitaw. Yan. Kasi pag panalo na, hindi na namin kayo kailangan. Panalo na Panalo na. Saka kayo eepal. Oo. Saka kayo susulpot. Ayan. O, diba? Tapos bida-bida kayo. Yan. Nung nagkakagipitan, nakatago kayo. Tanaw-tanaw Ayaw lang kayo. nyong, naku, hindi kayo makapag-organize Tanaw-tanaw ng lang, no? rally-rally Oo. o sorties. Diba? Diyan. Kasi Oo. alam mo, hindi po kami nagtatawag dito na mag-aklas tayo sa gobyerno. Hindi po. Pero legal po yan na tayo ay maglabas ng ating saloobin. Pwede tayong mag-join sa rally at ilabas natin yung ating nararamdaman at yung hinaing natin at ano ang kailangan nating makita sa gobyernong ito. Legal po yan, basta wag lang tayo manggugulo.